What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Nagsalita itong si Congressman Marcoleta patungkol sa bloodless war on drugs campaign ni Bongbong Marcos na di umano walang kwenta ito at malayong malayo sa war on drugs campaign ni PRRD. Paano ba naman kasi mga kababayan, hindi ramdam ng taong bayan na natatakot ang mga adik sa ating bansa, no? Bagkus dumarami pa nga sila at ang primary victim pa nila walang iba kundi ang mga kabataan. Hay nako naman talaga. Kung kaya naman hindi maiwasan sabihin ng taong bayan na mas effective ang ginawa ni PRRD noon kaysa ngayon. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pa rito na kahapon lamang nagbigay sentimiento itong si Boying na iimbestigahan itong si Tatay Digong, masampahan lamang ng kaso. Gagawin talaga nilang lahat makulong lamang itong si PRRD. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa mga pahayag ni Congressman Dante Marcoleta noong in-interview sa ni Marlica tungkol sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Ano sa tingin ni Congressman Marcoleta? Successful ba o failure ang war on drugs? Malalaman natin yan. Pakinggan natin ito. Ano sa tingin mo? Ano ba? Naging successful ba ang war on drugs si Pangulong Duterte? And number two, ano yung opinion doon sa hearing kahapon na naganap kung napanood po ninyo? Una sa tanong mo kung successful, ako ang parametro o yung batayan kung bakit masasabi ko successful yan ay yung mga taong nakakausap ko. Sapagkat meron kaming constituent function na Ms. Maharlika Sa mga pagpunta ko sa aking mga constituents, kasi party list kami, nationwide kami, nagtatanong din ako. At karamihan, masasabi ko marami sa kanila ang nagsabi na pabor sa kanila yung war on drugs ng ating Pangulo. Sapagkat nakapagbigay sa kanila ng katahimikan, yung mga kinatatakutan nila ay nawala, yung pagnanakaw sa lugar nila ay hindi man ganap na wala, ngunit medyo significantly na na-reduce. Yung pagpunta nila sa mga lugar na hindi nila kilala ay meron na silang mga pagtitiwala na walang mangyayari sa kanila. Marami ganitong mga positive na kanilang mga testimonials. Nakita ko, kapag yan ay kinalap mo, yung kanilang composite na testimony na yon, masasabi ko na naging matagumpay yung programa ng Pangulo tungkol sa pagbaka sa droga. At naging pasihan din yan ng report ng PNP na dahil dyan, pati yung crime rates ay medyo bumaba ng very, very significant. So, ito na pinagbabatayan na mga pamantayan na masasabi ko na mukhang naging maganda yung naging kapaki-pakinabang sa pagkalahatang mamamayang Pilipino. Maaaring merong downside din yan sapagkat wala namang perfectong wala namang perfectong mekanismo para supuin mo ang droga Ngunit kagaya nga nung narinig kong sinabi ng Pangulo sa kanyang former president sa kanyang pagpunta dyan sa Senado, hindi nga niya perfect ito sapagkat lahat naman ay merong downside. Sa lahat ng gagawin mo, merong negatibo. Ngunit sa kanyang palagay, yung negatibo ay na-outweigh ng positibong impact ng kanyang programa. At sabi nga niya, bakit ninyo inuusig itong mga pulis na ito samantalang ako, I take legal full responsibility for all this. Ang ibig sabihin, kung sa tingin ninyo, singit ko lang kasi nabanggit ni Congressman Marcolita yung pulis na inuusig. Kailan mga 3 days ago, na lagasan tayo ng 2 pulis at 4 ang nasugatan dahil sa inkwentro sa may Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Drug bypass operation. So, ito na po ang resulta ng palisiyan ng gobyerno na bloodless. Ayaw nilang may madamay. Kaya ang nadadamay ang ating kapulisan. Kawawa. So,
Ang ganda ng sagot ni Congressman Marcoleta. Yung bloodless na paglaban sa droga mga kababayan, napakawalang kwenta niyan. Parang binibibi na lang ang mga sindikato sa ating bansa kapag ganyan. Na anong gustong mangyari ng bangag na administrasyon ng mga matitinong mamamayan, ang madali, mapahamak sa mga adik na sa bawat kanto ng daan. Grabe naman talaga. Ang party list niya, nationwide. Nagtatanong-tanong siya sa mga constituents niya, anong epekto ng war on drugs. Karamihan sa nakakausap niya is positibo ang epekto. Sana ito ang i-open ba ang mata ng mga Quadcom na hindi lang yung puros na lang yung alleged extrajudicial killings ang tinitignan. Bakit ayaw nilang tignan yung mga milyon-milyon na mga tao na nakinabang na nagpasalamat sa war on drugs? Yung aking ginawa bilang Pangulo, sapagkat bilang Pangulo, meron akong responsibility, meron akong pananagutan na pangalagaan ko yung mamamayan. Ito yung sinumpaan kong tungkulin. Yun ang gusto niyang ipahalit sa atin eh. Yes. Sumumpa ako, nagagawin ko yung mga mabuti sa ating mamamayan. At yun ang aking inakala na mabuti. Sapagkat nakikita ko, nasasama yung ating bansa kapag hindi ko napigil o nasa wata itong menace na to ng ating lipunan. So Agree. para sa kanya at para sa amin at sa atin naman, noong panahon na yun, sa kinilala nating Pangulo, ay ang kanyang war on drugs is a legitimate program to address what he believed is the most potent machinery in order to eradicate, if not totally eradicate itong problema sa ating kung susukatin ninyo yung ginawa mong programa, halimbawa, na pinanagutan naman natin yun kung pamahalaan, pati nga yung Kongreso at yung Supreme Court ng panahon na yun, wala namang isinampang kaso laban sa akin. Ibig sabihin, pinanagutan ko na ito ay isang legitimate government function dahil sa aking paniwala na ito yung nararapat na gawin at ito ang nalalaman kong paraan para isalba natin ang ating bansa. Wala namang kaso kanyang umago. Parang yun ang gusto niya sabihin. Bakit ngayon sinisitan niyo ako at ay mga pulis? Ayan. Tama. Hanggang ngayon, wala namang kaso. Yung kaso na naisampa na matagal na, dinismiss na ng Supreme Court. Di ba? With finality. Yung sinampa ng mga makakaliwa. Wala, kaya talo na sila. Ngayon, kaya talo sila sa Philippine courts. Kaya gustong-gusto nila, itong mga kalaban ng mga Duterte, gustong-gusto nila sa ICC magsampa. Dahil matatalo sila sa Philippine courts. Yung narinig ko, nabasa kong statement ng isang abogada ni Attorney Cristina Conte. Gusto nila sa ICC magsampa ng kaso kasi mahina daw ang ebidensya laban kay Duterte kung dito isasampa sa Philippine courts. Why is it that there is a belated tawag natin yan, isang napaghatol na hindi nyo ko hinatulan nung ako'y presidente pagkatapos ngayon kayo hahatol. Parang it's too late in the day. Ngayon, kung inaakala ninyo na nagkulang ako sapagkat wala namang perfectong programa talaga, maliban na lang sa pag-aakala ko na ito illegitimate at nararapat lang, I take responsibility. Huwag na ninyong birahin yung mga polis. Ako na lang ang birahin nyo. Ako na lang ang usigin nyo. Pero sa sinabi niya ngayon, usigin nyo ako, ay paano nilang usigin ang Pangulo? Yeah. So, si Senator Jinggoy Estrada ay tinanong si Okay, so may mga vloggers ngayon, maraming vloggers. Isa si Vincent Tavigi. Yan ang kanyang content. Pupunta-punta sa iba't ibang lugar dyan sa Metro Manila, tinatanong, pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs panahon ni PRRD? Ang karamihan sa mga sagot is pabor kami kasi bumabalik na ang kalakaran ng droga sa aming lugar. Gusto naming maibalik sana yung war on drugs ni Duterte para matakot ang mga loko-loko, kriminal. So, bakit hindi sana itong mga vlogs na ito ng mga vloggers mapanood ng mga Quadcom para magising sila sa katotohanan na ang pulso ng taong bayan gusto nila yung style Duterte na war on drugs na maibalik. Bakit inuusik in aid of
legislation, yung Quadcom, o in aid of persecution? Yan ang tanong na sagutin ng Quadcom. Wika nga ng taong bayan, General Macanas, na isang demolition job o in aid of persecution na lamang itong ginagawa sa mga Duterte at hindi para sa in aid of legislation. Nasabi ni Remulla. Okay, ang bawat bukas ng Junganga na Remulla, yun ay utos ni Lisa Tanas. Tandaan ninyo, nung May 9, during election time, kung saan nag-celebrate ang mga buwaka ng ina, kasama na din ang inyong lingkod na nabudol dyan sa Mandaluyong, ay nandyan si Remulla na kausap ni Bangag, kung saan kausap niya para sila ay magpalaganap ng sinungalingan or kawalang hustisya sa ating bayan. Sabi ni Remulla, lahat daw po ay lahat na daw ng pwedeng sakupin ay sasakupin nila para si Pangulong Duterte ay mapanagot sa mga binabato nilang crime against humanity. Pero ang crime ni Bangag Jr. at ni Lisa, ulit-ulitin ko, ang pangingidnap, pag-extract sa Turkey, ano yon, Remulla? Crime against what yon? Ano yon? Crime against Bangag. Okay? Bangag kasi ang nagpasimuno. Tapos ngayon, lahat daw ng pwedeng silipin nila ay sisilipin nila para si Pangulong Duterte ay mapanagot nila. At mga kababayan, well, gawin nyo. Gusto ko nga ngayon na karagkagin nyo na yung lolong ating palangga, ang ating PRRD. Alright? So, itong si Remulla, mga kababayan, talagang uubusin nila ang kanilang lakas, uubusin nila ang pera ng bayan para dito tugisin ang Pangulong Duterte o gagawa ng mga fabricated cases, katulad ng ginagawa sa atin, fabricated crime, di ba? Sa kabila ng mga pagdurog ni Pangulong Duterte diyan sa Senate hearing, na kung saan nilang paso sila, excuse me, ng ating former president, na lumabas silang lahat ng mga Shonga Bells. Lumabas lahat ang mga Shonga Bells na mga kongresista at senador na hindi nila kaya ang utak ng isang dating Pangulo, kahit anong paikot-ikot nila para itrap ang Pangulo sa kanilang mga kasinungalingan. Pero again, nilalaro nga lang sila ni Pangulong Duterte kasi alam ni Pangulong Duterte na sila ay mga mango. Okay? Sobrang mango, mga kababayan. Anong gusto natin gawin? Anong gusto nyong gawin? Nakakaulam ang mga Huwadcom and Company. Sabi ni Jen Gachi. Ano pa nga ba? Okay. Anong gawin natin dito sa mga ginayupak na ito? Mag-aaklas na ba ang mga maghahalo na ba ang balat sa tinalupan? Sabi ni Mirasol Lopez, how are you, mga palangga? Okay. Hi, Beethoven Crasco, palangga, kumusta ka na dira? Okay. Remulla, the living dead. Sabi ni Kristen Wilson. Mga mangugid, siling ni Mix namin, gid sila pang gawing bopis. Sana may ganun, may ganung parusa sa mga inayupak na to. Pero actually, nakakagalit kasi napaka-ungrateful nitong mga taong ito. Kasi nga, mga kababayan, ito ay utos ni Lisa Tanas. Ganun si Lisa Tanas ka, vindictive narcissist. Okay? Bakit ka mo? Bago natin bodyakin tong si Kung Hon na ito, ilan po bang proxy cases ang ginagawa ni Lisa sa akin, sa iba, kay Atty. Glenn Chong, yun nga, pagigipit, kay Atty. Harry Roque, lahat sa amin na kritikal at kumakampi sa inyo, sa ngalan ng taong bayan, ay gustong gurgurin ang buwaka ng inang Lisa na isap na nilagpasan pa ang kademonyuhan kay Satanas. Kung napapansin ninyo, mga kababayan, talagang sabi ko nga, imbis na ubusin ng mga mambubutas ng batas, Congress, lower and upper house, gobyerno ni Bangag, para palaguin ang inyong buhay, palaguin ang ekonomiya, bigyan ng solusyon ang mga kaliwat kanang mga krimen na nagaganap ngayon. Kawawa kayo, mga Pilipino. Ang ginagawa ay tina-target talaga ang mga Duterte. Pero ang nahihirapan, ang taong bayan. Dahil recently, may nagngalngal itong si First District Representative, okay? J. Kung Hon. Alam mo kaya galit na galit din kay Pangulong Duterte? Yung hunghang na yan, ikaw, buwaka ng ina ka, kaya galit na galit ka kay Pangulong Duterte dahil napangalanan kang isa sa mga narco noong panahon niya. At ayon sa ating source, mga kababayan, itong si J. Kung Hon na yan, hunghang, hindi ko mabigas yung pangalan niya, J. Hunghang, yan na lang pangalan mo, mas bagay sa'yo.
J. Honghang, ikaw ay nasasangkot sa illegal na pulburon dyan sa SBMA. Kaya kayo, galit na galit kay Pangulong Duterte dahil ang pamilya mo, ang tatay mo at ikaw ay nasasangkot sa illegal dealing na pulburon, mga kababayan. Ngayon, kaya ang ginagawa nila ngayon, validated yung list ng mga narco-politics, sabi ni Riza DG. Okay? J. Honghang na lang, mas bagay sa'yo. Ayan o. Sabi ni Luis, Creative Creations, BFF, boyfriend, BFF siya ni Aiko. Hindi ako masyado familiar, pero wag na natin isama si Aiko. Kasi nung bata ako, gusto ko yan. Pero hindi naman siya nai-involve sa, hindi naman siya nai-involve sa, what they call it, sa mga usaping ito. Hindi natin alam ang istorya. Malay mo, dahil sa ginagawa ni J. Honghang, iwanan na siya ni Aiko. Pwede ganon, di ba? What do you think? Kasi I believe Aiko Melendez is really a solid supporter ni Inday Sara. Yan ang pagkakaalam ko. Kaya wag na natin siyang idamay kasi minsan sinisilip-silip ko yung kanyang, binabantay-bantayan ko yan eh. Sinisilip-silip ko kung tumitira ba siya kay Inday, pero hindi naman. So wag na natin kasi alam mo naman, sa relasyon ng magjowa, kasi hindi naman sila kasal, di ba? Hindi naman sila mag-asawa, I think. Sa magjowa, hindi natin alam. Meron nang bubuljakan sa issue ng politika. Alam ko yan, kahit mga kamag-anak natin, may nagbubuljakan. But let's focus dito kay J. Honghang. Kasi ito si J. Honghang, mga kababayan, ay nag-epal-epal ang jutang Ginemes. Okay? Anong iniepal-epal ng Honghang? Bagay sa iyo pangalan mo talaga. Imagine mo, talagang madali silang gawa ng pangalan. From now on, ang pangalan niyan ay si J. Honghang. Mas bagay sa kanya ang J. Honghang. Alright. Ngayon, mga palangga. Ang sinabi ni J. Honghang, dito pala. Tignan natin. Parang ito. Ayun. 1 million reward, palit info kay Mary Grace Piatos. Ang kinuda-kuda ni J. Honghang para malaman kung sino daw itong si Mary Grace Piatos. 'Di ba? Kung natatandaan ninyo, ito yung nakapirma sa mga acknowledgement receipts doon sa confidential fund na binabato nila kay Inday Sara. Kaya itong si Zambales Representative J. Honghang, okay, ay talaga naman, mga palangga, utusan yan ni Tambaluslos. Alam mo, Honghang, alam ko ang galawan mo. Okay? Kaya, well, my God, lahat kayo. Kaya nyo ginagawa ito, no, sa kabila na ang iyong, jowa, na si Aiko Melendez. Okay? Sa kabila niya na yan ay Sara supporter, wala kang pakialam. Okay? Wala kang pakialam at, well, hindi sa walang pakialam eh. But we don't know. I don't know what's the relationship. I don't know them actually. Diba? Artista lang naman. Panigurado may pabuya yan. Hindi yan gagawa o kikilos ng kabalbalan ng walang kapalit. Lalo na't pera-pera ang laro sa politika. Ano sa tingin nyo doon, mga kababayan? Artista lang, hindi naman, magaling veteran ng artista yan. Diba? But again, in fairness kay Aiko, wala naman tayong narinig kasi councilor yan ng QC. Nasa district ko yan eh. Oo, nasa district ko yan. In fairness lang, based on doon sa distrito namin sa Quezon City, magandang reputation. Okay? Ni Aiko. Kaya hindi natin pwedeng balahurain ang isang taong wala namang pangit na reputation. Kaya nga makikiusap na lang tayo sa kanya, baka naman pwede ka na magpalit ng jowa. Pag ganito kasi yung jowa mo, anyway, sabi ni, mag-showbiz na lang ba tayo? Sabi kasi ni Honghang na ang sabi ni Honghang na napaka mahalaga daw na malaman ng taong bayan ang katotohanan at napaka-importante na yung tao daw mismo na tumanggap ng pondo ng confidential funds na yon na pumirma sa acknowledgement receipt ay maka-usap, maka-attend ng Senate hearing. So yung mga ganon yung nakalagay na Mary Grace Piatos na yon. Kaya daw nag-usap-usap ang mga kasama ni Jay na mga kapwa niya Honghang na miyembro ng Tuwad Committee at nag-ambag-ambag daw ang mga jutang Ginemes ng 1 milyon para ibigay sa sino mang makakapagturo dito kay Grace Piatos na ito. At sinabi pa ni Honghang, di ba kasi nabanggit ni Inday Sara doon sa kanyang, I think, press interview na sa pagkakat ng budget
okay, nitong mga hunghang na ito ay maapektuhan, I believe, mga 200 staff ng Office of the Vice President. Dahil nga, di ba, dahil sa panggigipit nila kay Inday Sara. Ang punto de vista kasi dito, kaya hindi na umattend si Inday Sara dahil politically motivated nga ito, mga kababayan, mga palangging. Ano ang gagawin natin sa mga hunghang? Okay? Now, ang sinasabi nitong hungang na ito, na nag-usap-usap sila, na nag-ipon ng 1 million, ito isang kadyutahan. Huwag mo ko pinagluloko, Jay Honghang, at kayong mga huwadkom. Yaan ay hindi kayo nag-ipon, galing yan sa pera ng bayan. At hindi ka nag-iisip ng tama na buwaka ng ina ka. 10 ng mga kasabwat mo. Hindi ka ba nakakaintindi ng tinatawag na pseudonym? Ginagamit ang pseudonym o alias mga palangga sa mga intelligence operations. The fact na itong pinag-uusapan natin ay confidential funds. Meaning, kaya nga from the word confidential funds, ginagamit ang pondo sa mga operasyon, kung ano man yan, mga panghuli sa mga demonyo o pag-intercept sa mga kalaban ng bayan, di ba? Ganun naman talaga yung ang pinupuntahan mga palangga nitong itong mga confidential funds na yan. Ang punto de vista kasi ni palangga ninyo ay itong confidential fund, hindi lang si Inday Sara ang meron. Kung gusto pala expose ng mga hunghang na ito, itong mga nakapirma dyan. Kasi hindi lang si Inday ang gumagamit ng pseudonym na yan. I believe, that's my understanding. Yung piatos na yan, kasi let's say, pumirma. At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga upload ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan, ingat and God bless.